Hello guys! Welcome po sa ating YouTube channel, and ngayon po ay may bago po tayong content na isi-share para sa ating mga viewers, and ito po ay about mga something na mga paranormal kasi wala po tayong sinusulat na script ngayon, and wala po akong ibang naiisip na content kasi sa ngayon po ay hindi po tayo gaano makapag-upload ng mga cover songs at mga iba pang content kasi malalayo po yung mga locations natin, and naisip ko po na ito na lang po ang i-content natin kasi marami naman po tayo mga pwedeng i-share na mga paranormal stories at iba pa sa ating mga viewers. And doon naman po sa mga content natin ay maaring nakakakuha daw po tayo ng mga negative energies dun sa mga ginagawa nating content na mga something na mga enchanted na mga gubat. Kung kaya naisip ko po na medyo mag-change content tayo kasi hindi po rin maganda sa ating sarili at hindi rin maganda para sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. And sa ngayon nga po ay hindi po tayo gaanong nakakapag-upload ng mga cover songs at iba pang content sapagkat malalayo nga po yung ating mga locations. And right now po ay i-share ko lang po yung ibang stories tulad po nung nahack yung ating Facebook account, and yun naman po ay nagawan po natin ng paraan sapagkat dun po nakasalalay yung lahat ng ating mga ginagawa. And right now nga po ay ito po ang naisip kong content na i-share para sa ating mga viewers. And kung nakaraan naman po ay nagkasakit po tayo, pero actually ay hindi po ito dala ng panahon so may iba pong dahilan. So maaari pong meron din daw po tayong signals kasi nag-birthday po tayo nung last September So prior to that ay nagkasakit po tayo, and ito rin po ay masasabi kong isang signals kasi usually naman po taon-taon ay meron po tayo minsan signals, minsan malayo pa sa birthday natin, minsan naman ay nalalapit na sa ating birthday, at minsan naman po ay birthday din ng ating mga kamag-anak. So yun po ay nagkakataon-taon, at minsan naman po ay birthday ng ating mga kaibigan. At isa pa po dito ay yung Biyernes 13 kasi sumapit na rin po ang Biyernes 13. So yun po ang itinuturo kong dahilan, yun po ang isa sa cause ng mga kamalasan natin na dumating po yung Biyernes 13 sapagkat alam naman po natin na isa po ito sa pinakamalas na araw sa taon and siguro po ay talagang kung may kamalasan ay hindi natin maiiwasan sapagkat ito po ay maaring nakatakdang mangyari yung mga ganitong scenario so kailangan po ay expected na natin itong mga ganito, and ito po ay talagang kusang dumadating, and marami pang ibang mga paranormal events mga pangyayari. Yung iba hindi po natin may iwasan, and yung iba naman po ay talagang very unpredictable So yung masasabi ko po, yung pagkakasakit ko ay masasabi ko rin pong medyo may kaugnayan sa paranormal kasi biglang bigla yung pagkakasakit natin, and hindi ko po alam kung ito ay nagkataon lang o talagang very paranormal po ang dating sa akin. And maaari rin pong may mga paranormal things na nangyari kasi malapit na po ang birthday ko noon nung magkasakit tayo, and isa po ito sa
nagiging cause or nagiging dahilan ng pagkakasakit natin ay yung signos natin, ano. So every time naman po talaga ay may mga signos tayo, hindi lamang po ako at hindi lamang po, pati na rin po ang mga ibang tao, ano, yung mga ibang sumusunod din sa mga pamahiin tulad ko. And para naman po sa akin ay wala pong masama na sumunod tayo sa mga pamahiin, sapagkat ito po ay nakaugalian na ng mga nakatatanda sa atin, and ito po ay talagang itinuturo noon pa. And para po sa akin wala pong masamang sumunod sa mga pamahiin, sapagkat po ito ay malaki rin po ang naitutulong natin, o malaki rin po ang naitutulong sa atin ng mga ganitong pagsunod, sapagkat dito po tayo naliligtas sa kapahamakan. And kung sinusunod po natin yung mga pamahiin ng maayos, and wala namang pong masama, sapagkat bilang relihiyoso at bilang Katoliko ay naniniwala po tayo na walang masama, at alam po natin na walang masama na sumunod sa pamahiin, sapagkat ito po ay nakaugalian na natin, pati ng mga nakatatanda na turo sa atin ng mga ganitong bagay, ano. So ito po ang turo talaga, at ito po ang kailangan din po nating sinusunod sa buhay natin. And importante din po yung maayos yung mga desisyon natin sa buhay, and ayusin din po natin yung buhay natin. Yung kailangan po ay matuwid din po yung mga ginagawa natin, and naayon po sa kautusan, ano, ng ating may likha, ano, yung mga ganyan. Kasi kailangan din po natin ito, yung na kailangan pong maging maayos yung buhay natin, and naayon po sa kabutihan yung mga ginagawa natin. And paminsan-minsan naman po ay wala pong masamang magkamali, sapagkat lahat naman po tayo ay tao rin, ano. So wala pong taong hindi nagkakamali, ano. And wala rin din pong taong hindi nagkakamali sa desisyon. So importante po na para sa akin na ayusin natin yung mga desisyon natin, pati yung buhay natin dapat maayos din. So wala naman pong perfecto, ano. So lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok, sa mga pagsubok na dumarating, and ito po yung parang mga nagpapalakas sa atin, ano. So about sa mga predictions naman po ay wala po tayong mga gaanong predictions, pero tungkol naman po sa ahas ay sinasabing masama daw po ang ibig sabihin nito. And para rin po sa akin, ang vibrations ko po ay masama po ang ahas, kasi ito po ay simbolo ng kamalasan, at sinasabing, para sa tingin ko po hindi po ibig sabihin ng ahas ay pera, ngunit para po sa akin ito po ay kamalasan, o may masamang maaaring mangyari sa atin or sa mga taong nasa paligid natin, ano. So hindi ko lang po alam in particular, pero para po sa akin, sa tingin ko po ay ibig sabihin po ng ahas ay bad luck or negative, ano. Negative po talaga ang ibig sabihin ng ahas, kasi nangyari na po yan sa akin, and may nangyari din pong negative para sa akin, ano. So na-proven ko na po yan na hindi po pera ang ibig sabihin ng ahas, at hindi rin po swerte. Pero ang sabi po nila swerte, tingin ko po ay minamalas ako dun sa ahas. So hindi po ko masasabing swerte para sa akin yung ahas, kasi nga minamalas tayo and pinupuntahan tayo ng mga bad luck, at may nangyayari ding masama sa atin, ano. So hindi po swerte ang ahas, at marami pang ibang masasamang pangitain. Hindi po ito swerte. Ibig sabihin po nito ay maaaring mag-ingat po tayo, or may paparating na hindi maganda, ano. So dapat din po tayo mag-ingat, dapat din po tayong magdasal, at dapat din po tayong magpasalamat at tumawag sa may likha sa atin, ano, upang
magabayan tayo at maituro tayo sa tamang landas, ano. So ano pa nga ba yung mga i-share nating mga paranormal activities or mga paranormal stories? So wala naman pong gaanong paranormal tayo, and doon lamang po sa bahay natin ay doon sa tinitirhan natin ay yun nga po ay meron mga medyo paranormal, ano, doon sa mga stories na pwede nating i-share, ano. So ano nga ba ang merong paranormal dun sa bahay natin? So dun sa bahay naman po natin ay tahimik naman po, pero wala namang unusual na activities, and wala rin pong mga activities ng mga multo, and yun nga lang po, may mga nakikita tayong pailan-ilan na ahas na pumunta dun sa bahay natin, and bukod dun ay wala naman po, ano. So maaring dun daw po sa lugar namin ay meron ngang engkanto, ano, kasi tirahan daw po yun ng engkanto. So yun din po ang nababibes ko, na meron din pong engkanto dun, and bukod naman po dun ay wala nang ibang pwedeng entity na pumunta doon. And bukod pa nga po doon ay meron din dong isang mahiwagang puno na lagusan ng mga engkanto, o ito yung tinatawag na portal, ano. So yung mahiwagang punong yun ay naniniwala po ako na bubukas lamang po yun ng kusa kung gusto nito, ano, kung gusto nito magpakita sa atin, or kung talagang kalooban ng Diyos, or talagang kalooban ng punong yun, ay magbubukas po yun para sa atin, ano. So hindi na tayo pahihirapan pang buksan ang punong yun, sapagkat siguro po kaya po hindi natin nabubuksan ay wala naman po tayong access o anumang kakayahan or kaalaman sa punong iyon, maliban lamang kung meron tayong ginagamit na orasyon upang mabuksan iyon, sapagkat ang pagkakaalam ko po, ang nasa loob niyon ay mga engkanto rin, ano. At yung pong portal, kung sakaling bubukas po ito po ay papasok sa mundo ng ibang dimensions, o yung enchanted, ano, enchanted. At meron na nga pong pruweba tayo, ano, na meron talagang ganun. And isa na nga po dito yung ginagamit nating magic wand, ano. So andito po yun, daladala natin yung magic wand po natin, and naipakita na rin po natin yun sa ating vlog. At ang tawag po dun ay isa po itong mahiwagang salangkay, o isang mahiwagang sandata, ano. At sa totoo lamang po ay pag gusto po natin ay nagdadasal po tayo dun sa puno. Ang problema lang nga po ay hindi siya epekto, ano, kasi nga siguro wala tayong ganong kakayahan upang mabuksan talaga yung puno. Pero nalaman po kung may iba pang engkantada na tumulong sa atin upang mabuksan ang punong iyon, sapagkat kung yun nga pong mga engkanto ay hindi sila pinapayagang lumabas sa punong yun, lalong lalo na po yung mga mortal na tao lamang, ay maaaring hindi rin po papayagan na pumasok sa portal o sa ibang dimension, sapagkat wala rin po tayong permiso talaga. Pero meron po tayong mahiwagang salangkay na ginagamit naman natin dito sa ating kung saan man bagay, ano. So marami po kasing gamit iyon, ano. So pansarili ko na lamang po iyon kung ano po ang gamit nito.
At yun nga pong punong iyon ay medyo mahiwaga ano. So madako naman po tayo sa mga ibang stories and about mga paranormal na mga bagay ano, about mga multo, halimbawa for example multo, so and yung mga entities na nagpaparamdam. So usually talaga po ay ito po ay yung mga entities ay hindi po talaga nagpapakita or minsan nararamdaman lamang natin ano. So tulad po dito sa halimbawa for example sa mga bahay ay nalalaman din po natin na may entities kung sakaling magpaparamdam sila o kaya naman po ay kung sakaling matutulog po tayo sa isang bahay ay doon po natin malalaman na merong entities and nakakaramdam din po tayo ng mga ganitong klase sapagkat malakas po ang pakiramdam natin, siguro po dahil ay dun sa tinataglay nating kakayahan and may mga tao talaga pong bukas ang kanilang third eye at malakas ang pakiramdam pagdating sa mga ganitong bagay ano. And isa na po ako doon na talagang marami po akong nakikita and marami din po akong nadarama and marami rin po akong nasasagap na mga vibrations ano at mga nakikita ano, halos lahat po ay nakikita ko. And yun lamang pong iba hindi ko rin po makita kasi hindi po natin alam pa kung ano ang cause niyon. Pero usually po lahat po ay nakikita ko kasi hindi lamang po tayo bukas ang third eye, bukas din po ang ating mga pandama and nababasa din po natin ang halos lahat ano, pati yung nakakapanghula po tayo and marami pang iba. Pero bukod po doon ay pagdating naman po sa mga entities ay medyo hindi na po natin sakop yun sapagkat marami po talagang unexplainable na mga bagay na hindi natin maipaliwanag. So minsan po ay naguguluhan din po tayo. Tulad po ng mga bagay na medyo mahirap ipaliwanag ano. So meron din po tayong mga questions pagdating sa ganyan. Kasi hindi po lahat ng bagay ay kaya nating arukin. Pero bilang isang individual ay nalalaman po natin yung mga ganitong bagay ano. And nababasa din po natin yung mga bagay-bagay sa ating mga paligid. At isa na po dito nga yung mahirap ay paliwanag ay yung mga entities kung bakit nag-i-stay sila sa isang bahay na maaring sabi mali daw po ang pagkapungsoy o kaya naman ay dahil sa mga paligid, maaring sa mga puno-puno po ay doon daw po ito nakatira talaga, yung mga ganitong malalaking puno. At for example, dito po sa compound namin ay meron pong malalaking puno. So isa po yun sa tingin ko na maaring pinagmumulan ng mga entities ano. And maaring may iba pa pong dahilan ano. Pwedeng sa pagkakapungsoy po talaga ng bahay kasi marami pong pamahiin sa pungsoy na dapat din po tayong sinusunod. Isa na po dito yung maling pagkakapungsoy at isa na rin po dito yung location ng bahay. So isa daw po itong malas ano, kung malas din po ang location ng bahay natin. And marami pa pong ibang factors ano. So kung nababakante naman daw po ang mga bahay, isa na rin po ito sa tinitirhan, naging haunted po siya or haunted house ano, yung isang bahay. Kung nagiging bakante at dito po nagkakaroon ng mga opportunities yung mga kaluluwang ligaw, mga spirits
na hindi natin alam ano kung saan sila galing, pero nai-invite po sila na doon na tumira ano yung mga unknown spirit, mga restless spirits, and marami po talaga niyan na mga restless spirits kahit saan pong paligid, kahit saan pong mga bakanting bahay ano. And more about predictions po, and more po na napipredict natin ay yung tungkol sa sarili natin, kasi gusto ko pong i-predict yung mga pwedeng makita natin ano about dun sa sarili natin. And gusto ko nga pong i-predict yung mga maaring mangyari pa ano, at hindi po natin hawak yung mga ganun, yung mga maaring mangyari pa, sapagkat yun po ay sinasabing taliwas na sa kautusan ng Diyos yung masyado tayong maniwala sa mga hula. Pero para po sa akin, wala naman pong masama kung mapipidik natin yung mga mangyayari, pero wala po talagang nakakaalam. Pero minsan po nagkakaroon po tayo ng mga vibrations at mga panaginip na nagkakatotoo, and marami pa pong iba, tulad po ng mga deja vu na nangyayari ano. So naniniwala po ako dito sa mga deja vu, at marami pang iba na hindi natin unexplainable ano. So about sa kapaligiran po, about sa mga tao, ay mahirap naman pong i-predict or mag-judge agad tayo ng mga tao, pero dapat po ay piliin din po natin yung mga taong maaring sabi po nila nakakaibiganin daw po natin. And naniniwala rin po ako dito sapagkat isa rin po ito sa factors kung bakit kung paano po tayo magiging maayos ano. Yung kailangan po nating piliin kung sino yung mga kaibigan natin, and yung pwede po nating dapat na pagkatiwalaan, sapagkat syempre po kung may mga circle of friends tayo, or meron tayong talagang mga taong mapapagkatiwalaan, in case po na may problema tayo, ay pwede natin silang hingan ng tulong or hingan ng advice. Yun po ang para sa akin ay nararapat ano. Kasi on my part po ay wala po akong gaanong kaibigan na nahihinga ng advice ano. Pero yung mga close friends ko lang talaga, pero malalayo po ang location nila dito. So every time na nagkakaproblema po ako or kailangan ko ng advice, ay wala pong gaanong nag-a-advise sa akin except yung sarili ko, at saka yung except yung pananampalataya natin, yung willpower natin, yung ating eagerness ano, at yung lakas ng loob natin ano. So ang lahat ng pong ito ay meron ako ano, kung kaya't naniniwala po ako dun sa kakayahan ko, and more on mas kumpiyansa tayo ano, kumpiyansa tayo sa ating sarili. Pero kailangan po rin nating tumawag sa nakatata sa atin, sa medika sa atin, upang lagi tayong magabayan, sapagkat ito po ang most important ano, yung lagi po tayong tumawag, and lagi din po tayong mananalig ano, upang hindi po tayo mapabayaan. At kung naliligaw po tayo ng landas, may mga time po talaga na darating tayo sa ganun, and hindi po natin masasabi ano na talagang perfect tayo, at kahit na sino pang tao ano. So wala pong perfectong tao, and ako nga po masasabi ko na hindi rin po ako perfecto, pero tinatry ko po na maging perfecto rin, sapagkat naniniwala po talaga ako dun sa kakayahan ko ano, dun sa kakayahan natin. And ito naman po ay proven na talaga ano, yung kakayahan natin ano. So hindi ko na po kailangang sabihin pa kung ano yun, and masasabi ko po na yun ay talagang parang overall package na ano,
na siguro po binigay talaga sa atin, hindi lang natin maipaliwanag kung ano ba talaga yun. Pero ang sabi po nung nila ay talagang ito daw po ay associated dun sa mga faith healer, and kasi po ay nanghuhula din po tayo and nakakapanggamot din po tayo. Ang ginagamot lamang po natin ay yung sarili natin at mga kamag-anak, at hindi po tayo nanggagamot din po tayo, libre lang, pero hindi po tayo gaano nanggagamot sapagkat pwede daw po tayong balikan ito, or balikan yung mga kamag-anak natin. So in-stop ko na po yun, and wala naman po tayong mapapala sa panggagamot natin except pwede pa po tayong balikan. So yun po ang masasabi ko, and para naman po dun sa mga iba pang bagay, so about some other things sa ating sarili. So ngayon nga po ay ang mas prepare po natin na mag-vlog tayo ay sa Facebook, sapagkat marami din po tayong followers sa Facebook. And kung ako po ang masusunod, ay gusto ko rin po mag-vlog dito sa YouTube channel natin, sapagkat nakakalibang din naman po ang pagbablog. Yun nga lang po ay medyo mahirap para sa atin, sapagkat marami din po tayong inaasikaso, hindi lang yung pagbablog natin, yung pang-araw-araw po nating buhay, and marami pa pong iba na pinagkakaabalahan natin at mga iniisip. So hindi po natin kayang pagsabay-sabayin lahat yon. So siguro po one at a time lamang po, one at a time. And masasabi ko po na successful po tayo dun sa pagbablog natin sa Facebook, although hindi po tayo ganoon kadalas na mag-upload ng mga content. Marami naman po tayong followers, and hindi po ako naghahabol din sa malaking kita. Ang importante po sa akin makapag-vlog po ako, and kumbaga maging successful po yung pagbablog ko, and kontento na po tayo dun sa followers na naabot natin, sapagkat hindi naman po lahat ay nagkakaroon ng medyo mataas na followers. At sabi nga po nung iba, hindi naman yata po ito depende sa followers, depende po ito sa views, engagement, at marami pang iba, So para po sa akin, hindi po gaanong serious, pero medyo inaayos naman po natin yung pagbablog natin, and yung mga content po natin ay ganito rin dun sa Facebook, yung nagsasalita tayo sa harap ng camera, ganito po yung ginagawa nating content. So medyo mahaba-haba na po yung content natin. So sana po nagustuhan niyo yung mga sinishare nating paranormal, sapagkat halos umabot na po tayo ng 30 minutes, and masasabi ko nga po na marami rin pong paranormal nangyayari sa atin. Although meron po tayong kakayahan, ay hindi na po kayang i-handle nung kakayahan natin yung mga masyadong unexplainable things, na maaring mangyari. So more on pinapasa Diyos po natin yung mga nangyayaring hindi magaganda at or mga unexplainable or mga unexpected, sapagkat naniniwala po ako na bilang isang individual at bilang isang tao ay natural lamang po na magkaroon po tayo ng mga problema, yung mga isipin. Ito po ay natural lamang po sa isang tao, at wala pong normal na tao na hindi nagkakaroon ng problema. Lahat po ay dumarating at nalalampasan po, and kailangan po natin ng pananampalataya upang malampasan natin yung mga pagsubok na dumarating. And lahat po ng mga pangyayari ay may dahilan kung bakit naging ganito po tayo, kung ano yung mga ginawa nating decisions, o ano naman po yung pinagdadaanan natin sa past natin.
ito po ay may dahilan po lahat kung bakit nangyayari at kung bakit naging ganito po tayo sa future, ay it's because dahil sa mga pangyayari pong ito. So hanggang dito na naman po yung ating vlog at umabot na rin po tayo ng 30 minutes. So dito na po natin pinuputol yung ating vlog, and sana po ay nagustuhan po ninyo yung ating topic sa ngayon, and hopefully na magustuhan po ng mga viewers natin, and maging maayos din po ang mga views natin dito sa ating YouTube channel.